Magandang umaga sa inyong lahat. Ito ang ating top 5. Welcome sa aking YouTube channel. Welcome sa mga hindi familiar kung ano to, panoorin nyo yung episode 1 dahil ito ay episode 2. Samahan nyo akong mamalengke muna. Babiyahe tayo, then mamalengke. And shoutout muna natin ang ating mga subscribers and followers. Isisingit natin dito sa ating FB page na ATTY Elvin. Panoorin nyo muna yung ating YouTube rules pagdating dito sa ating channel. Okay, I wish lahat kayo dyan maganda ang inyong gising, maganda ang inyong umaga. Let's receive God's blessings para sa ating lahat. At syempre, pasalamat tayo sa lahat ng mga biyayang natanggap natin sa ating panibagong buhay, sa pagkakataon para sa ating pag-ibig, sa ating pamilya, sa mga kaibigan, sa ating peaceful community. It doesn't matter kung anong relihiyon natin, basta nagpapasalamat tayo. Hey, Attorney Elvin's Top 5. Number 1, sa regular holiday, patunayan ni employer ang unang 100% pay at si employee naman sa ikalawang 100% o double pay. So ang regular holiday natin, ito yung 12 sa loob ng isang taon. Nagsisimula ito na New Year's Day, then meron kang Holy Week, then meron kang Muslim holidays, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, then meron kang Labor Day, and then you have the Independence Day, yung ganon, so on and so forth. Yan, pag hindi mo pinasukan, may 100% ka. Kapag pinasukan mo, may another 100% ka, o kaya double pay. Kapag hindi ka pumasok, ang employer ang may obligasyon dyan na bayad ka ng 100% yan, Ngayon, kapag ka pumasok ka, para ma-double pay ka, ikaw naman ang may obligasyon para patunayan na pumasok ka nga para ma-entitled ka sa another 100% or double pay. So dalawang magkaibang burden of proof, sa side ni employee, sa side ni employer. Number 2, ang final pay ay dapat ibigay kahit nagkaso sa employee sa labor. So may mga sitwasyon na ang empleyado nagkaso sa labor, ang ginagawa ng employer dahil nga nagkaso, hindi na binibigay ang kanyang final pay. Halimbawa, si employee ay na-terminate, nung na-terminate, may in the final pay pa siya, yung pinasukan niyang ilang araw, halimbawa 15 days, tapos yung prorata 13th month pay niya at saka yung service incentive leave. Dahil nagkaso siya, si employer hindi na binibigay yan minsan, So pag ganon, mali yun kasi hiwalay sa issue sa kaso ang final pay niya, Number 3, ang probi pwedeng maiksi sa 6 months pero depende sa employer yan, Alam naman natin sa ilalim ng ating labor code, article 296, na ang probationary period ay 6 months, Pagkatapos niyan, kay may notice of regularization sa empleyado o wala, regular na siya, tawag ng regular by operation of law. Ngayon, ang 6 months maximum
no? Pwede mapaiksi yan, pero depende sa employer kung pwede niya gawing 6 months, 3 months. Alam mo, nagustuhan niya yung performance ng empleyado, 3 months lang, 2 months. Iba minsan, pagka gusto talaga yung qualification ng empleyado, ginagawa pa nga, pagpasok, regular na agad, hindi na dumadaan sa probi. So, depende sa employer. Ngayon, ito naman sa kabilang side, number 4. Ang probi pwedeng mapahaba ng employer, no? Kung papayag din si employee. So, ito naman kabaliktaran. Kung kanina pinaiksi sa 6 months, ito naman pinahaba sa 6 months. Halimbawa, 6 months pero gustong i-extend plus another 3 months. So, magiging total niya 9 months ang probi. Kailan nangyayari yon? Una, nangyayari yon kapag ka pumayag si employee, no? Pangalawa, nangyayari yon kung halimbawa bagsak sa kanyang probi standard si empleyado, no? So hindi niya naipasa, so failure to qualify. So ang ginagawa, kung kaysa naman sa tanggalin siya dahil sa failure to qualify, binibigyan siya ng another chance. So that another chance, halimbawa, sige, kaysa tatanggalin kita, I'll give you another 3 months para patunayan na kaya mo ngang maging regular dito sa kumpanya, no? But that requires consent of the employee, kasi ang sabi nga ng ating Supreme Court sa kaso ng Buiser versus Ligardo at saka yung Mariwasa, yung mga landmark cases pagdating sa probationary, dapat sa extension mutually agreed upon. Ibig sabihin, payag si employee dyan. So hindi lang si employer ang may gusto, pati si employee din. And number 5, ang empleyado pwedeng tanggalin kay may kasalanan o wala. So here, we're just talking about grounds for dismissal and termination, ano? So sa dismissal, ito yung Article 297 of the Labor Code. May nagtanong sa comment kahapon, ano daw yung just cause? Ito yung nasa Article 297, di ba? So una, serious misconduct or willful disobedience. Number 2, gross and habitual neglect of duty. Number 3, fraud or willful breach by the employer of the trust reposed in him by the employer. Number 4, ito yung commission of a crime or offense. And number 5, analogous cause to the foregoing. Ngayon ang mga just cause. Ang authorized cause naman, ito yung termination by the employee due to installation of labor saving device, redundancy, retrenchment, or closure of operation not due to business losses. No, so in both cases dito sa in all these cases, authorized cause, kailangan merong payment of separation pay. So depende kung 1 month per year or 1/2 month per year, as the case may be. Okay? Yan ang subale, ang empleyado pwedeng tanggalin kung may kasalanan siya, tawag dun just cause. Kung wala siyang kasalanan, authorized cause. Nangyari lang, tinanggal siya dahil sa sitwasyon sa negosyo ng employer. So guys, yan ang ating top 5. I hope na may natutunan kayo, and if you need more discussion or clarification, just comment them in the comment box below. And tell me if you want to make a full video of each of these items. So with that guys, thank you very much for watching. If you find this information helpful, please tell your friends about it, your family, and then share the link na lang. And I hope to see you in my next videos. God bless.